Yun oh. Harvesting ko lang tong ano, saging. Baka malapit pa naman sa daan. So guys, ito yung palay. Medyo madamo lang. Bitin sa ano, sa tubig. Wala, hindi dumarating yung irrigation eh. Papatubig naman tayo gamit si Optimus. Ilang araw lang, isang araw, kinabukasan tuyo na kaagad. Yun o, taba na nga. Lapit sa kalsada eh, oh. Diba ang taba oh. Tayong ano, iilig pa naman tayo sa saging. Naririnig ko si Dos. Pinakawalan na namin para nakakakain-kain sila. Total wala naman tanim dito. As meron tayong sabayo no, may malaki na rin. Kaya lang medyo matagal talaga tong saging, taunan. Hiningi lang namin to dyan sa may irrigation dun sa kabila. Ngayon pa lang sila nagbunga. Kaano magtatanim tayo dun sa bakante na yun. Total hindi naman pwede yung gulay dyan, mahina yung lupa. Nakailan tanim na kami dyan. Hindi namin napapaganda. Luto sa gamot, sa herbicide yung lupa. Tatamnan na lang natin ng saging yan. May papakinabangan pa natin. Hello, nakalaki mo na. Hello. Ganda ng mata niya oh. Kulay blue. Ito pag nagpa-stable yung kapit lupa natin, papasabay na namin to sa amin. Miss ko na rin yung rest house. Wala, busy tayo. Siyempre kung saan yung hanap buhay natin, doon tayo nakafocus. Pero soon, ay, hindi ka pa pala. Okay, let's go. Tanghali na tayo. Magpapastable tayo dun sa bakanting lupa dun sa kanto. Hindi natin ng dahon kasi naragtayan. Ito yung dagta niya. Kasya. Ayan. Let's go. Pinapa-sprayan ko ng herbicide yung yung pilapil, yung kanal. Ayun, gina-grass cutter ni Eddie. Mas type talaga nila yung grass cutter. Kasi yung mga area na hindi naman natin natatamnan ng gulay, yun pwedeng gamitan ng herbicide.
Pinalis na namin yung hose, si patubig, kasi inaasahan namin darating ngayon yung mag-roroto para maisalang na natin. Next crop natin, abangan na lang po natin. Ayun sa inyo, nag-i-spray dun sa gilid, herbicide. And para po doon sa mga nagtatanong sa presyo ng ampalaya, malalaan po natin mamaya or bukas pag hinatid ni yung faktura ni Saldi. Kasi ang ampalaya po, malikot ang presyo niyan. Isang araw, kinabukasan pwedeng magbago. Pero sa ngayon, yung huling faktura namin 23 pesos lang po per kilo. Hindi naman tayo talo dun sa ganong presyo, kaya lang mas mainam sana kung medyo tataas ng konti. Naasahan ko itong pagkatapos ng November 1, ayan, ito tataas na yung presyo ng gulay. Yan po ang inaasahan natin. Kukuhanin na lang natin sa dami ng bunga. Sa ganong presyo guys, kung marami kang na-harvest, hindi ka naman malulugi, mababawi mo naman yung ginastos mo. Punta muna ako palengke, parang type ko yung pritong isda, pritong tilapia, tsaka yung masarap na sausawan. Kasi ang Gym Squad, lagi kong tinatanong yan pagka pagdating sa ulam, kung ano yung ulamin namin. Kahit ano lang, so tayo na magdidesisyon. Kaya lang minsan or madalas manok, baboy, baka, diba? Parang paulit-ulit na lang. Isda, layo kasi tayo sa dagat, kaya walang masyadong seafoods dito sa amin. So mag-ano na lang tayo, yung paborito kong pritong tilapia with yung may labanos at saka kamatis, sibuyas. Sana kung may makuha tayong mangga. Gusto magkano sa tilapia? Magkano? 1 kilo? Wala tayong makuha ng mangga. Hindi panahon ng mangga ngayon. Oh, prito na lang tayong tilapia. Tara, ito yung almusal meron niya. Ito. Noodle saka pandesal. Yo. Si Mang Emong. Mang Emong. Ay. Sa kulay hindi asini saging kaya higit da saging ang kabada ni saging yakin yung ulam tamo ako pwede Inuwi ko yung doon nasa ko yan ang mababaw una mo yan yung magdata kaya tama malulunod kahit pala dun sa kalsada, abot mo. Abot talaga yan. Kaya ako, kukuhanin lang. Aabutin lang doon niya, tsaka napipigtasin. Kaya ala na. Emong. Pero at least ngayon, medyo proud ako sa mga taga sa atin. Walang masyadong nawawala, Mababait yung... Mababait na yung mga taga sa amin ngayon. Oo.
Maniba na laring mangga kanyang tingaliwang basta. Yan lugar. Sa bunga la rin. Yung mga katibisang magmangga dito. Pero talagang nagtindang po ito. Talo. Kain tayo. Ay, hindi dumating yung inaasahan nating magroroto eh. Oh. Hindi pa siyang really na ito. Ay! Yan really. Ang mga taba. Hindi pa taba. Ano kaya? Mahirap pulihin yung taong nagtatago sa sa underground, sa ilalim ng tubig. Oo. Hindi nakakit ito. Underground sa ilalim. Underwater. Magkasakit yung mandakap ka dito pati ito yung dalang mo doon. Ayan. Ayos din. Nagyari mo ka. Nasaan ba yun? Ba't nasa underground na? Hindi ba niya balikat? May akap ka. Ginawayan ka. Meya. Lagi mo yan. Ano din na ito? Hindi kang kabilang bayo. Reset ka ako. Okay na wala na. Wala rin ba yun? Kakain mo lang yun. Madami din na-harvest na. Alwalas na nga yan. Dalawang hektar yata na. Apat yan. Ay. Hindi niya tatlong karingan din. Sa may kubo yan eh. Doon. Kahapon yung nag-harvest dyan. Isa lang eh. Diyan na si Capidel. Siya na ba yung trek? Siya na siguro yan eh. Ayos ah. Sakto-sakto. Alauna. Kapal yan. Tapos na po tayo mananghali. Pag neto, kumihan. Kumain na kaya? Meron pa namang ulam dyan. Pakainin mo muna. Natapon na tayong sausa niya. Sino ka mo ka? Pero tinapon niya yung sausawin. Hindi mo na ano yan. Natapon nung sausawan. Tinapon yung sausawin. Pabilihin mo na lang kung ano gusto niyo dyan. Ito yun. Hindi, magbabasaya kasi yun eh. Medyo malagkit pa no. Pero ayos naman, matadudurog naman. Kaya ko niya nalagyan ko dyan eh. Nalagyan ko na eh. Pangilan na to te? Pangatlong roto na. Pangatlong salang na namin to. Salang na yan. Lagi kaming nagpi-prepare pero nauulan. Sana Nga kahit tumulan yan, pag nagpunaro ka na dyan. sana this time pwede na tayo makapag-prepare. Sakto lang yung ganyan tuyo para madurog.
Wala pang media ora, tapos na. Siguro ito nasa ano lang to, mga nasa 7,000 square meter o 6,000. Mahigit kalahating hektarya. Ayun o, nalinis na ni Eddie yung patubig, yung kanal. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Gagayak na namin. Siyempre unang step dyan, magpapatudling tayo. Tapos plastic mulch. Tapos na, no? So tama-tama, hanggang bukas matutuyo siya. Tapos papatudling natin. Binibilang ko kanina 10 sa kalahati lang na to. Tapos plastic mulch natin. Kaya nang sabi ko, yung susunod nating crop dito, abangan nyo na lang po. Kasi pagka kuminsan marami tayong nakakasabay, doon nagkakatalo doon tayo nagkakatalo. Pagka marami tayong kasabay, bumababa yung presyo kasi marami tayong kakumpetensya, marami tayong kasabay. Kasi alam niyo naman sa gulay, singitan lang yan. Dito pangatlong salang na to, tuwing gaya na sabi ko kanina, tuwing mag-a-attempt kaming mag-prepare para sa susunod na o sa unang tanim namin dito, hindi pa namin to natamnan tuwing mag-a-attempt kami sa salang, paparoto, tapos mauulanan, kaya hindi natutuloy, kaya ilang buwan na tong bakante. So sana itong this time makapagtanim na tayo. Uunahin na namin yung tudling para kung sakaling tutudlingan namin, tapos lalagyan namin ng plastic mulch para kung sakaling umulan hindi na uuho yung tudling. Total paano na tayo, patag-araw na tayo Malakas ang pakiramdam ko this time, nakakapagtanim na tayo. Kasi nung mga unang tanim namin, tinatamaan namin yung presyo, kahit yung okra, sitaw, ampalaya, lalo na yung ampalaya at saka yung talong, lagi namin sapul yung presyo. Itong mga nakaraang crop namin, parang ang dami ng supply, ang dami naming nakakasabay. So ipapakita ko na lang yung plano natin or yung susunod nating itatanim kahit sa ang farm natin. I-announce ko siya yung mismong nagtatanim na kami, hindi yung magpi-prepare pa lang, ina-announce ko na. So hindi naman tayo nagdadamot, kaya lang marami tayong nakakasabay. Ayan, katulad yan, ang daming ampalaya dito sa amin, kaya yung presyo niya 22 pesos lang per kilo. Kaya mas mainam yung ano, makikita nyo nandyan na lang, itatanim na lang namin. Ayan, ini-spray na ni Henyo yung buong paligid, ini-spray niya yan ng herbicide. Kung hindi man bukas or sa makalawa, ano na natin to, papatudling na natin to kasi bukas pitas namin ng okra bukas. Ayan, yung presyo ng okra, balita ko umaano na daw, umaangat na ng konti-konti. So aabutan natin yung dyan, yung magandang presyo. Sana pati sa ampalaya magbago rin. Oy. So ito guys yung presyo ng ampalaya. Yung huling faktura namin 22, ngayon 20 na lang. Akiyat ako. Akiyat. Bah, meron pa pala. Na pitas mo. Okay. Ay, yung okra. Sa ganyang presyo, hindi naman tayo talo sa ampalaya. Kukuhanin natin yan sa dami ng bunga. Hindi naman natin masasabing lugi. Kasi kahit pa paano, makukuha naman natin yung pinambili natin ng buto, pataba, gamot. Siguro yung balag, hindi man natin makuha buo. Pero
still ano pa rin yan, kumbaga investment pa rin yan, dahil yung balag yan kasi ang pinakamalaking gasto sa ampalayahan. Yung balag kasi hindi lang natin mapapakinabangan sa isang taniman, 3, 4 na tanim pwede yan, lalo na pag matibay yung balag mo, mahaba pa yung pakinabang niya. Kaya kahit paano naman sa ganyang presyo hindi tayo talo. Tsaka wala pa tayo sa kalahatian ng buhay ng ampalaya pag-harvest niya. Hindi pa tayo nangangalahati. So malay natin next month or next week malikot ang presyo ng ampalaya, malikot ang presyo ng gulay. Kaya tatamaan pa rin natin yung magandang presyo. Ano lang yan, think positive lang. Ang importante, masaya ako sa naging resulta ng tanim namin. Diba? Ilang araw lang pipitas na naman tayo, di ka man maiinip. Kagaya nung tanim namin sa farm to dati, yung ampalaya, 3 lata lang yun. Unang pitas namin 20 plus lang, 20 pesos lang 1 kilo, nag 18 pa. Tapos pangalawang pitas, pangatlong pitas bumulusok 70, 80, naging 95. Kaya hindi mo masasabing nag-i-stick yung presyo ng ampalaya sa mababa, pabago-bago yan. Ilang tulog lang pipitas na naman tayo, diba? Ito yung sinasabi kong pag masaya ka sa trabaho mo, nakita mo yung resulta, yun ang di kayang bayaran ng pera, yung nararamdaman mong tuwa. Pero syempre mas masaya pagka tumama ka sa presyo. Ito yung problema ko dito, malaki yung portion na nasisilong. Ayan o, bali 3 tudling ang masisilong dyan. Iniisip ko kung siguro hindi na lang namin isasagad yung tudling doon, kasi umiikot ang araw minsan dito Kaya nasabi ko kahapon, ngayon dito siya sumisikat, dito siya lumulubog. Nung nakuha namin to, doon siya sumisikat, doon siya lumulubog. Hindi kasi aasenso masyado yung gulay pagka hindi nasisikatan ng araw. Kailangan full sunlight maghapon. Although tutubo siya pero hindi siya mamumunga ng maayos, maganda. Ikaw man tumama sa magandang presyo, kuhanin natin sa maramihan. Oh, tara na, pahinga na tayo para pagka may oras magpahinga, maaga pahinga tayo. Malikot si Padi nag-aaway pa sila. Si Padi tsaka si Chona nag-aaway Nagulat ako nung isang araw, dumadaan ako doon. Jimmy! Sabi ni Padi. Nalingon ako, tinatawag pala tuta. Dahil pag gumati ka naman, pag duwang ka naman, pag nakita ko si Kondo, ayun nga, si Padi, tsaka si isa yung aso na laro. Puntahan namin yung yung magtutudling kung aabutan namin para bukas nakaschedule tayo. Nagpa-harvest ng palay yung sa gawin dulo namin. Yung nag-arkila-kila pa rin Padi. Ang renta nila ng lupa hanggang ngayong buwan lang na to, ay November pala. Ayun, ang dami, nakarami sila, 4 na hektare yun daming palay.
Yung palay natin doon sa farm 3, ewan ko kung makaka-harvest tayo doon. Medyo hindi maganda yung dating ng palay. Dito yun, alam ko eh. Tao po. Ang tao. Na. No, tingnan lang kasi yan eh. Bukas na lang. Klaring ka rin. Ay bukas ng umaga na lang. Baka sakali. Dati bintalan talaga yan. Oh, tanghali yun eh. Tanghali na yan. Kaya sila namamahinga sa ilalim ng sampalok. So paano guys? Kita na lang tayo bukas. Sana makapagpa-prepare tayo para makapagtanim na ulit. Maraming salamat ulit. Zaijian!